Pero sinabi ng Panginoon, I am the way, the true way, upang tayo po ay magtaklipay sa buhay na ito. Kapag tayo ay mahina tayo, we have weakness, no? Ang ating Panginoon is our strength. Siya po yung ating lakas natin sa tuwina. Lagi rin nangyayari yan. Kudak-kudak mo yun. Kasi, nakatawa kasi dalawa. Ang pangalan ng Panginoon, siya po yung ating solusyon sa lahat ng ating kondisyon ng buhay natin ngayon. Wala na ibang solusyon. Tumawag kayo sa ating Panginoon. Direct na tumawag kayo sa Panginoon. Sabi ng Panginoon sa Jeremiah 33, call unto me. Pero nung ngayon, hindi kayo tumatawag. Mas maigi yung tatawag yung mga katsawaran, yung mga kaarin mo. So, marami sa inyo, no? Pero ang Diyos, dapat lalo kayo maging malaki sa Diyos. Call unto me, sabi niya. Kasi nakakalimutan yung ang number niya, tatlong number, hindi po makalimutan pa. Pero yung napakadami sa isang number, hindi na makalimutan. Nangako ang salita ng Diyos sa atin, ito po ang sinasabi niya, ang mga matuwid na tumatakbo patungo sa tore ay maliligtas. Hindi po sila naglalakad, tumatakbo. Baka nga kayo mayroong problema, kaya merong nalulyo na dumarating sa buhay ninyo. Tumakbo po tayo sa Panginoon. Okay? Okay? Amen? May dalawang bagay dito, no? Okay, may dalawang bagay dito. Ang matuwid na tumutukoy sa tao. Ito yung tinutukoy ng natin pong teksto natin binasa. Ang matuwid, yun ay tao. Tayo po yun. Okay? Sino ang matuwid na tinutukoy sa talatang ito? Ang katuwiran ayon sa Biblia ay ang pagiging nasa tamang kaayusan sa harapan ng Panginoon. If you are right in the sight of God, you are righteous. Sa pamagitan ng ano? By means of our believing in Christ. Si Kristo ang ating pong katuwiran. Hindi po yung ating. Sa atin, yung katuwiran natin ay basaan lamang sa harapan ng Panginoon. Ang Diyos ang ating katuwiran. Kung totoo ang kumikilala sa ating Panginoon, tumanggap sa ating Panginoon, you are righteous in the sight of the Lord. Amen. Amen. Amen? Sapagkat sa pamagitan ng dugo ng Panginoon, tayo po ililinis sa ating mga kasalanan. Without shedding of blood, there is no remission of sin. Ito ay isang bagay na hindi makakamit ng sinuman sa kanilang sarili. Hindi natin kayang kamtahan ang katuwiran ng Diyos sa ating mga sariling mga gawa. Mabuti man o masama yan. O kahit na ibigay mo lahat yung pera mo o ibigay mo yung lakas mo sa iba, hindi po makakamtan natin. Hindi natin makakamtan ang katuwiran ng Diyos. Makakamit lamang natin yung ang katuwiran nito. Dapat ito'y tanggapin natin. Ito'y tanggapin lang natin sa ating Panginoon. Amen? Amen. Okay. Tignan na sinasabi ng Efeso 2:8-9. Ito ang sinasabi niya. Sapagkat sa biyaya kayo mangalitas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Ang kaloob, kailanman hindi natin pwedeng pagtrabahuan. Hindi pinagpawisan, kundi kaloob. Gift. Diba, meron magbigay sa inyo, Pasko. Ang gift na yun na hindi mo pinagtrabahuan yun. Ang sahod mo, pinagtrabahuan mo. Nagtrabaho ka kaya meron ka sahod. Siyempre, may bawas din yun kapag hindi ka nagtrabaho, di ba? Pero yung gift ay hindi. Ito po yung regalo ng ating Panginoon sa mga taong kumikilala by faith sa Kanya. Amen? Sa iyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa.
upang ang sinuman ay huwag papapuri. Ito yung kondisyon ng Diyos. Kasi kung hinayaan niya ang tao ay gumawa sa kanyang sarili, hindi ito magiging gift o regalo ng Diyos. At baka naman, pagmamalaki pa ang tao, dahil po siya ay in-accept ng Diyos. Kaya wala tayong magagawa. Hindi po sa gawa ang pagtanggap ng Diyos, kundi ito ay biyaya na dala ng ating Panginoon sa kanyang pagkapako sa krus. Isang cross-reference pa natin ang Romans 5:17. For if by one man offense that reigned by one, much more they which receive abundance of grace. Nakatanggap tayo ng biyaya ng Diyos. Much more abundance, no? And of the gift of righteousness. Kaya yung righteousness natin is a gift. Gift po yan. Hindi natin pwedeng pagmalaki yung... Pero nung bata tayo, pag may nagkaroon tayo ng regalo, pinagmamalaki natin sa ating mga class, mga kalaro natin, di ba? Pag tumagat na tayo ng gift ng Panginoon, doon natin ipagmamalaki ang regalo na tinanggap natin sa Kanya. Shall reign in life by one, Jesus Christ. Ano ang kahalagahan ng action? The word action run. Ang pagtakbo ay mas mabilis kaysa lakad, di ba? Amen. Normal. Okay. Kaya isa sa paglakad, kayo pa man, ang salita ng pagpapayuwati ng pangangailangan na madali ang pagkilos. Siyempre, kung nangangailangan madali, kailangan mo agad yun, maglalakad ka lang ba? No. Kailangan tumakbo ka. Kailangan mo yung kaligtasan, tumakbo ka. Kasi nasa bihid ka na ng delubyo ng tribulation, yung problema. Halimbawa, meron ng aksidente, nangangailangan ng dugo. Gusto na lang mabilisan. Anong gagawin mo? Tatakbo ka ba o lalakad ka lang parang lalakad ka sa vlog? Mabilisan, emergency na eh, no? When we hear the word emergency, it means kailangan po niya yung rush. Wala mismo. Pero pag ang boss ninyo, ang nagtumawag, ora mismo. Yes, boss. Yes, madam. Okay. Ito ay mas tumpak o isasalin natin sa salitang magilisan, urgent, o nagmamadali. Ay iba nga sa panalangin natin kasi pag humingi tayo sa Diyos, gusto natin madali, di ba? Pero pag merong kailangan ng Diyos, nagpapabagal tayo. Amen? Magmamadali ka. Lord, bigyan mo nga lang. Kailangan ko na. Pero kapag tinatawag ka ng Diyos, ang bagal natin. Para tayong Kristo. Pagluhan.